We are H Talk Asia, your resource on health, motivation, and positivity. Follow us on Facebook or visit us at htalkasia.com. Hi, this is Angel G, and welcome to H Talk Asia, where we talk about health, wellness, and motivational topics. We have two guest speakers today from PITAC. The first one is Dr. Annabel Pabiona de Guzman. Dr. Annabel is incumbent Director General of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Her long list of achievements starts from elementary and high school as a class valedictorian, to being an honorific scholar at the University of the Philippines, Diliman, during her pre-medicine degree, to being a British Council scholar during her master's in medicinal education at the University of Guildford in Surrey, United Kingdom. She also became the board top-notcher of the Philippine Academy of Philippine Family Physicians Diplomate Board exams in 1991. She earned her diplomate at the Department of Family and Community Medicine at the UPPGH Medical Center from 1987 to 1989. She is also a career service executive officer prior to being the Director General of PITAC, and she has been a medical center chief for various hospitals in the country. Our second guest speaker is Mr. Jonathan Doliosa Fernando. Mr. Fernando is a member of historical Iraynon Bukidnon tribe located at Barangay San Agustin, Valderrama, Antique. He is the nephew of Iraynon Bukidnon chieftain Welbito Fernando, the cousin of his father Edifredo Fernando, whose ancestors belong to the traditional healers who use traditional Philippine plants associated with manual touch expertise called hilot. He is currently a member of National Certification Committee of Hilot under the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, or PITAC. Dr. Annabel and Mr. Fernando, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po. Hello po. Magandang hapon sa lahat po. Doktora and Sir Jonathan, so kumusta po yung mga trabaho po natin since nagkaroon po tayo ng COVID? I mean, nagkaroon tayo ng problema or pandemic na COVID-19 dito sa across the globe po. Especially dito sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Yung trabaho po ninyo? Hello. Ano naman po, Yes. medyo apektado ng konti pero tuloy pa rin ang hanap buhay. At yun, tuloy pa rin ang tulong sa mga taong may sakit. Ayan. Panggagamot. Mabuti naman po, sir, at nasa maayos po tayong lahat ng kalagayan. Opo. Kayo po, doktora po, kamusta po kayo po since nagkaroon po tayo ng pandemic po? Medyo busy pa rin po dahil marami po tayong ginagawang para po makatulong po sa ating mga mamamayan dito po sa ating COVID-19 pandemic. So, isi-share ko po sa inyo yung mga ginawa po ng PITAC during the COVID-19 pandemic. Meron po tayong konting slides po dyan. Doktora, before po tayo mag-start po sa presentation, tanong ko lang po, ano po yung role po ng PITAC sa atin pong paglaban kontra sa COVID-19 pandemic? Ano ang role ng PITAC? Yes po. Ano po yung role ng PITAC po sa atin pong paglaban kontra sa COVID-19 pandemic? Ang PITAC ay isang institute, it's a government institute na it's an attached agency to the Department of Health. So PITAC it was formed during the time of Secretary Juan Clavier under RA 8423. Ito ay itinayo para i-promote yung traditional, alternative, and complementary healthcare. So itong sa COVID-19 pandemic, hindi lang puros Western medicine ang gagamitin natin, kundi yung PITAC meron ding role, yung ating traditional, alternative, and complementary healthcare. Sige po, Doktora, may i-share po ba kayo na presentation or more about PITAC? Oo. So, ito yung ating mga PITAC accomplishments during the COVID-19 lockdown. So, hingi ako ng tulong sa pag-show ng ating slideshow. Okay. So, ito from the Office of the Director General.
So, PITAC accomplishments. Okay, next slide please. So, ito ang sa research and development. Okay, next. So, sa research and development, nagkaroon po kami ng MOA or Memorandum of Agreement between FDA and PITAC, wherein yung FDA po ay nagpatulong sa PITAC to process the application for registration of traditional use and herbal medicines intended for prevention, treatment, or supportive care of COVID-19 cases. So, tayo po ay nagpirma ng MOA kasama po ng Director General ng FDA, Dr. Rolando Enrique Domingo. So, ano po ba ibig sabihin nito? So, yung FDA po at yung PITAC ay nagtulungan para madali po nating ma-assess at ma-evaluate yung mga traditional use, yung mga ginamit na nung sinauna, at yung mga halamang gamot na pwede nating gamitin sa pagsugpo o sa pag-treat ng COVID-19. So, next slide. So, dahil dyan, kami ay nagkaroon ng mga trainings na galing sa FDA at ito ay sinalihan ng mga personnel natin sa PITAC. Okay, next. So, dahil dyan, meron din tayong mga lectures. So, si Dr. Christopher Reyes Guzman, siya ay ang head ng Department of Pharmacology sa College of Medicine. Nag-lecture siya on rational drug use para matulungan ang ating mga personnel kung paano mag-evaluate ng mga gamot. Next, please. So, si Dr. Xianrong Liu, siya ay doctorate in traditional Chinese medicine. Nagbigay siya ng overview or orientation of traditional medicine. So, dito sa pagsasanay na ito, nag-attend din yung mga taga-FDA or Food and Drug Administration. Okay, next. So, si Dr. Kim In-seng, isa siyang traditional Chinese medicine expert. Lecture din siya on how traditional Chinese medicine works for COVID-19. Okay, next. So, nagbigay sila sa PITAC ng Chinese Materia Medica at Chinese Herbal Medicine Formulas and Strategies upang matulungan ang PITAC kung paano mag-evaluate ng mga gamot na binigay ng China. Marami kasing binigay sa atin ang China at ito ay naaprubahan na ng Beijing FDA. Pero hindi natin ito magagamit until ito ay maaprubahan ng ating Philippine Food and Drug Administration. Okay, next. So, dahil sa pagtutulungan, ito ay isa sa mga gamot, yung Linhua Quenching Xiaonang, na nagagamit na natin ngayon. Ito ay approved na ng FDA. Ginagamit ito para palabasin ang plemas at para doon sa inuubo na mga patients na may COVID-19. Okay, next. So, bukod sa nakipagtulungan tayo sa FDA or Food and Drug Administration, nakipagtulungan din tayo sa PCHRD. So, ang PITAC at PCHRD ay parehas na may mga researches sa mga halamang gamot. At ito ay nagtulungan tayo para makita natin kung ano ba yung mga halamang gamot na pwede nating gamitin para sa pagpapagaling or pag-prevent ng COVID-19. Bukod sa halamang gamot, meron din tayong mga devices na pwede nating gamitin. So next. So katulad nitong VCO o Virgin Coconut Oil, ito ay ginamit sa isang study ng ating isa sa mga researchers natin at Board of Trustees ng PITAC na si Dr. Fabian Dairit, kasama si Dr. Raymond Dihar, isang homeopathic physician na accredited din siya ng PITAC. Gumawa sila ng study sa Provincial Detection and Rehabilitation Center sa Cebu. So, ito ay mga inmates na naging positive sa COVID-19. So, meron tayong 138 inmates na nag-positive. So, sila ay binigyan ng VCO, Virgin Coconut Oil, 1 tablespoon, 3 times a day, at steam inhalation or suob at turmeric juice or yung ating luya. At pagkatapos ng mga ilang araw, sila ay naging negative na for COVID-19. Okay, next. Meron din tayong bagong project, ang Tawa-Tawa.
So, gagamitin natin yung tawa-tawa, gagawin siyang kapsula, at gagamitin siya for RT-PCR positive asymptomatic and mildly symptomatic COVID patients. So, ito rin ay isang pagsusuri or isang research na gagawin ni Dr. Grace Albero. So, ang tawa-tawa ay ito ay halamang gamot na naririnig na natin na ginagamit para sa dengue. So, ngayon, titignan naman natin kung ito ba ay may maitutulong sa atin para sa COVID-19. Okay, next. So, meron din tayong ginagawang pagsusuri, yung listing of medicinal plants of the Philippines with immunomodulator and antiviral properties. So, ito ay binigyang pondo rin ng PITAC para pag-aralan ni Dr. Arman Guidote ng Ateneo de Manila University. Lahat-lahat ng mga halamang gamot, susuriin natin kung meron ba silang antiviral properties. Alin-alin ba dito ang pwede nating magamit para sa COVID-19? Kasi meron naman mga gamot na available for COVID-19 na galing ibang bansa, ngunit ito ay napakamahal at mahirap na ang mga mamamayan natin ay makakakuha ng ganitong gamot. So tinitignan natin, meron ba tayo dito na sariling atin na pwedeng magamit for COVID-19? Okay, next. So sa standards and accreditation, ito yung division of PITAC na merong mga ina-accredit na mga traditional, alternative, at complementary. So sa Zoom teleconferencing, tayo po ay nagtulungan para paano po natin masugpo ang COVID-19. Okay, next. So sa homeopathy po, yun po kanina si Dr. Raymond Vihar ay homeopathic physician po. Meron silang treatment protocol for COVID-19. Gumagamit sila ng BCO. So binibigyan nila yung kanilang patients na nag-positive for COVID-19 at ginawa po nilang research. Titignan natin, bukod pa doon sa mga inmates, yun pong sarili nilang mga pasyente na na-admit sa hospital ay binibigyan po nila ng virgin coconut oil. Then meron din po tayong grupo, yung mga acupuncturists, yung mga nakikita nyo yan, no? Very common na yan, yung may mga acupuncture needles. Tinitignan din kung ito ba ay makakatulong at ang gagamitin natin dito yung mga guidelines po ng WAFAS. So, meron din po silang study na gagamitin po nila ito sa COVID asymptomatic or mildly symptomatic patients. Ang tinitingnan po natin dito, ito ba ay makakatulong para makapag-increase ng immune resistance ng mga patients na merong COVID-19. Kasi ang acupuncture, alam naman natin, nagagamit natin yan para sa mga sakit-sakit, no? Mga low back pain, mga headache, mga migraine. Okay, next. So, naturopathy. Ito naman ang branch of modality natin na gumagamit po ng mga halamang gamot at natural na pagkain sa pagsugpo ng ating mga sakit. So, sila naman po ay meron din silang research, healing tonic. Meron po silang herbal blend. Yung pinapainom po sa patients nila, kasama po doon may turmeric, no? May mga luya, at may carrot, at iba pa pong mga spices. Ito daw po ay nakakatulong na magpalabas ng phlemas, nakakatulong na magpabalik ng gana, nakakatulong na magpabalik ng sense of smell ng mga COVID-19 patients natin at mas maaga silang gumagaling sa COVID-19. At traditional Chinese medicine, katulad ng sinabi natin kanina, ay meron na silang mga gamot na ibinigay sa atin na pwede nating magamit. At yung hilot, katulad nila Jonathan, nagpalabas ang PITAC ng PITAC Official Statement on the Practice of SUOB or TUOB. At meron din po tayong mga chiropractic doctors. Karamihan po nito ay mga dayuhan po dahil wala po tayong local na training po for chiropractic. So sila rin po ay tumutulong. Sabi nila, kapag kayo ay nag-visit sa inyong chiropractic, matataas po ang inyong immune system dahil mababawasan ang stress sa inyong katawan. Okay, next po. So sa social advocacy and training, another division din po ito ng PITAC. Okay, next. So dito po,
ito po yung PITAC official statement on the practice of tuob or suob. So alam po natin, nagkaroon po ng controversy dito dahil po sa Cebu kung saan nagkaroon po tayo ng ECQ dahil sa karamihan po ng mga kaso ay nag-practice po si Governor Gwen Garcia sa kanyang provincial capital po, kanya pong in-admonish ang kanyang mga empleyado mag-practice ng tuob or suob. So in support of this, ito po yung ating official statement. Okay. Next. So marami pong nag-donate sa PITAC. Maraming salamat po sa lahat ng nag-donate. So may mga nag-donate po ng mga virus blocker tag, surgical mask. Okay, next. May mga nag-donate din po ng mga rapid screening tests. Okay, next. May mga nag-donate din po ng mga face shield, fogging, electric sprayer, googles, mist sprayer, mga PPE at 3M mask. Okay, next. At may mga nag-donate din po ng mga nutritional supplements. Okay, next. At marami rin pong nag-donate ng silver iodide spray at magnesium spray. Mga natural disinfectants po ito. At may mga ginagawa pong studies dyan na pwede po siya maging kapantay ng ating 75% alcohol po sa pagdidisinfect ng mga mikrobyo at viruses po sa ating kapaligiran. Okay, next. So ito po yung ating magnesium spray. Okay, next. At yung ating chiropractic na mga doctors, nag-donate din po sila ng mga sterilizing mats na ginagamit din po natin ngayon sa PITAC. Okay, next. So yun po ang ginagawa ngayon ng PITAC sa time ng ating COVID-19 pandemic. Thank you po, Doktora, para po dun sa slide, sa present po ninyo na napakadami po namin natutunan. No? Doktora, tanong ko lang po, no? Since na-mention niyo kanina, na about dun sa inmates na gumaling with the help of virgin coconut oil. Ano po sa tingin po ninyo yung properties na meron yung VCO or virgin coconut oil? Bakit nakatulong siya sa mga inmates na gumaling from COVID? Yung mga infected ng COVID-19? Ito po ay pinag-aaralan pa, pero sabi nga po yung VCO ay may content po siya na nakaka-develop po ng immunity. At meron po rin siyang antiviral component. Isa po nga sa kanilang mga minumungkahi ay pwede daw na gagawing parang mumug yung VCO. No? Ilalagay mo siya sa iyong mouth at imumumug mo siya. Hindi mo lulunukin, imumumug mo siya for mga siguro mga more than 20 seconds at ilalabas. No? Yun daw ay nakakapatay ng mga viruses na nasa loob ng iyong bibig. I think sila, Jonathan, yung mga hilot, baka meron din silang mga common about use of virgin coconut oil. Yes po. Sir Jonathan, so anong role po ng hilot sa panahon ngayon ng pandemic? So paano po tayo matutulungan ng hilot? Hello po. Yes po. Hello. Opo. Yes po, Yung Sir hilot Jonathan. po kasi marami siyang dala, meron siyang tinatawag na hilot herbal treatment. Tapos kasama na nga itong suob o tuob. Kasi ang suob, ginagawa nito nung una pang panahon, kapag may lagnat, may ubo, may binat, may mga sakit-sakit natin, yung may mga allergy o nalason tayo. Ang suob ay karaniwang ginagamit po ito. Kasi ang benefit po ng suob o ng steam bath, pag nilagyan mo siya ng asin, example na ginagawa doon sa Cebu, nagde-detoxify po siya sa ating katawan sa pamagitan ng pagpawis at pagmoisten ng ilong. Tapos, sa lalamunan natin at lungs, para mailabas ang viruses o allergens o yung mga nalanghap natin na nakukos ng allergy. Tapos, nagtutulong din po siya sa pagluwag ng paghinga. Yung init naman niya ay nakakatulong din para pumatay ng virus at nakakatulong sa immune system natin.
na gaya ng pag-induce ng bodies ng lagnat tuwing may di magandang pumasok gaya ng mga mikrobyo o virus, bacteria at saka etc. kung ano man dyan. Yung tuob din nakakatulong na mabuksan ang mga ugat para sa magandang blood circulation o daloy ng dugo. Nakaka-energize din siya o nakagaan ng pakiramdam. Kaso lang ang tuob o ang suob, kailangan maingat po tayo. Kasi pag nahanginan po tayo niyan, pagkatapos mayroon ding delikado. At saka bawal din po mag-inom ng ng malamig na tubig pagtapos na matuob. Kasi pagpasok doon mainit kasi. Oo. So ibig sabihin, yung tuob naman kagaya ng nangyari ngayon na ginagawa ng karaniwan na nilalagyan ng asin. Kasi ang asin, nakatulong po siya ng pagbakbak ng plema sa loob. So ngayon, ang mas maganda po kung haluan pa natin siya ng herbal. Halimbawa, kasi ang pagdating sa COVID, nakakaroon tayo ng problema sa lungs o sa respiratory natin. So ang tinatamaan una doon yung lungs. So nakaroon ng komplikasyon doon. So kailangan din, mayroon din tayong herbal na isasama doon sa lalagain na para pang nalanghap natin yung yung usok na yon na nag-evaporate ng galing sa sa init at sarado yung mayroon tayong kumot na nilalagay sa katawan natin, malalanghap natin lahat yon. So pagdating doon sa loob, nakaka-release po siya ng toxins, tapos papawis tayo kasi yung skin din natin naglalabas din ng toxins po yon. So ang tuob may malaking tulong talaga pagdating sa ganitong pandemic ngayon dahil ang tinatamaan niya yung respiratory natin, yung lungs kasama doon sa loob. Hello po? Yes po. Oo. So ngayon, mas maganda rin po na dagdagan din natin ng mga halamang gamot na iinumin. Kagaya ng halimbawa, may sakit yung tao, bago siya ituob, nag-iinom muna yan ng halamang gamot in preparation doon sa pagsuob sa kanya para mas lalong mas malakas siya at matibay siya. So may mga traditional tayong halaman na ginagamit na noon pa na pwede po natin na i-introduce. So yung pitak po, isa po ito sa departamento natin na tutulong para sa research po at pag-study niyang mga halamang gamot. Dahil ang dami-dami nating mga traditional na halaman po na kailangan pang tuklasin na ginagamit na rin po nung unang panahon pa na nakakatulong talaga sa atin. Gagaya ngayon, meron tayong 10 halamang gamot. Ang halaman natin sa buong Pilipinas, ang dami-dami, hindi lang natuklasan. Pero mas maganda, matuklasan talaga yung na yun. So, balik tayo dun sa suob. Ang suob po ay, kung sa akin, ako ang tanungin, effective talaga siya sa pagluwag ng ating paghinga. At saka yung virus, kasi na yung init ng virus. Yung init pala, niya yung virus na lulusaw niya sa certain lang na ano pa? Sige po, go ahead. Sige po, go ahead po. Go ahead po, sir. Tapos na po, sir? Okay. Sige po, pwede kayo magtanong. Tanong ko lang po, sir, meron po bang hot and cold na suob o hot lang po ba? Kasi usually, di ba, alam natin hot lang. Opo. Yung suob po, mayroon pang ibang klase ng suob na sa pamamaraan po ng usok. Halimbawa, may plasma po tayo, dinadry po natin yung pandan. Tapos ginaano sa baga, sa apoy, at yon ang usok na yon ang tatanggal ng mga lamig natin sa katawan. Kagaya din ng kaningag, yung cinnamon, rin yan, ginalagay din yan sa baga, tapos pinapausok sa katawan natin para yung mga hangin-hangin natin natatanggal. So ibig sabihin, yung suob, mayroong steam na pinapapakuluan at saka yung usok po. Sa pamamaraan ng usok na mayroon naman tayong pinapasok doon. Halimbawa, mayroon tayong nalason ng isda na aloy o yung nagkaroon tayo ng pantal-pantal. Ang ginagawa din po noon, yung bakog, yung bakog yung buto ng isda nila yon din ang ginasuob.
Effective din yun. Anong klase pong isda po yun, sir? Halimbawa, yung aloy ang tawag sa amin yan. Yung isda na parang tulingan na maliit, yung parang tuna na maliit, yung maliit talaga siya, nakakalason din minsan kasi yan. Marami kahit anong klaseng pagkain na kinain na nakalason, ang ginagawa niyan, yun mismo ang ginagamit na sa katawan niya rin, ang ginagamit na pang-suob o pang-tuob. Naayon sa mga tradisyon ng sinanguna. Apo. Ayun. Sir, na-mention niyo po kanina na doon sa may suob na gamit yung steam na pwede siyang lagyan ng mga herbal. Ano po pang klase mga halaman po yung pwede pong ihalo po doon? Halimbawa, kung ang speaking ba sa COVID o speaking sa mga bagong panganak o ano? Kasi marami kasi ang angkop, depende kasi sa sakit. O halimbawa, sa panganak, bagong panganak, siyempre maliligo yan. So pagpaligo, kailangan sinusuob din yan. Nilalagyan din yan ng mga maasim na halaman, kagaya ng alam na yan yung lokban, sila ng mga oregano na yan, sambong, yung mangga, yung mga maasim, marami po yan na nilalagay sa binat naman yon. Sa ubo naman ganun din, may mga halaman din tayo na ginahalo-halo diyan. Ibig sabihin, maraming klase ang pwedeng gamitin. Wag lang yung mapaita, kagaya ng makabuhay, delikado 'yon. Oo. Okay. So sa ano naman sa COVID naman na 'to, siyempre tinatamaan yung lungs. Gamit din po tayo ng mga halaman na may kaangtanan doon sa gamot o hindi naman gamot na nagpapalakas ng ating lungs, kagaya ng lagundi. Mayroon din siyang properties na anti-allergy siya. Kaya hindi tayo ubo pag nag-inom noon. Tapos mayroon din siyang pampalakas ng immune system natin. Plus mayroon siyang tawag nito yung mga minerals na makatulong sa immune system natin. So yun. Lahat po yan. Sige po. Okay, sige po. Lahat po yan, siguro maging project po ng PITAC na pag-aralan po sa tulong po ng mga katutubo. Kasi sila po ang magagaling. Kami mga bata lang na natututo sa kanila. Okay po. So, in terms po sa research, yung tong question na po ito is for Dr. Annabel po, no? So, Dr. Annabel, nasaan na po tayo sa research ng suob kontra COVID-19? So, with regards to sa mga halaman na ginagamit versus COVID. So, nasaan na po tayo ngayon in terms of that research? Katulad ng sabi ni Jonathan, marami tayong gamit ng suob. In fact, yung suob, matagal na yan na ginagamit sa Malaysia at Thailand. Pero yung paggamit niyan doon ay for postpartum, yung bagong panganak. So yung bagong panganak, meron silang inuupuan na parang palayok na puno ng mainit na tubig at maraming mga herbs doon. Usually ginagamit nila, very common, is bayabas. So yung bayabas na pinakuluan, inuupuan nila para yung pinagdaanan ng bata, kung meron mga lacerations, ay madali siyang maghilom at magiging antiseptic. Yung sa iba namang yung sa ibang mga countries, dito sa atin, ang suob or tuob, usually before sila, Jonathan, or ibang mga hilot, nag-start ng kanilang ritual ng paghihilot, nagsusuob muna sila, wherein yung tao ay binabalot siya ng blanket or cloth. And then, merong boiling na water, nilalagyan minsan ng salt, ginger, or dahon na maasim para ma-inhale nila. And then, natakloban sila ng blanket, tapos magpapawi sila. Then after yung nagpawi sila, yung pawis sila, aalisin na yung blanket or cloth, tapos nagsisimula na sila ng paghilot. Dito naman sa ating COVID-19, marami tayong tinignan ng mga studies na done abroad kasi wala pa tayong local studies dito. Ang mga studies, yung mga effect of steam inhalation on nasal patency and nasal symptoms in patients with common cold,
Yung iba pang study, effect of inhalation of hot humidified air on rhinovirus infection at humidified air for the common cold. Ang common findings ng mga studies na to ay nakaka-increase siya ng nasal patency. Ibig sabihin, nabubuksan niya yung ilong, lalo na pag baradong-barado dahil sa phlemas. Nalulusaw niya yung phlemas, lumalabas yung phlemas, at mas nakakahinga yung patient. So, isang sa mga patients natin with COVID-19 ay nahihirapan silang huminga. So, kung nahihirapan silang huminga, marami silang phlemas, yung pagsuob or pagtuob ay nakakatulong para guminhawa yung paghinga nila. So, hindi natin sinasabi na ito ay nakakamatay ng COVID-19 na virus. Sinasabi natin ay nakakatulong ito, nakaka-relieve ito ng mga simptoma nila. Doktora, meron po ba tayong accredited health experts for traditional medicines? Marami po tayo. In fact, si Dr. Juan Flavier, yung dati nating Secretary of Health, dahil sa kanya, kaya po tayo nagkaroon ng PITAC. Siya po yung nagsulong ng bill na nag-create po ng Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare. Siya po ay isang community doctor. At pagkatapos po ni Dr. Juan Flavier, ang sumunod pumalit po sa kanya bilang Secretary of Health ay si Dr. Jaime Galvestan. So si Dr. Jaime Galvestan ay isa na rin pong institute sa paggamit po ng mga traditional na pamamaraan para po sa pagtulong sa mga patient. Siya po ay gumagamit po ng acupuncture at gumagamit din po ng hilot sa pagtulong sa mga pasyente. At ito sila, Jonathan, ito ang mga napag-aralan nila ay galing sa kanilang mga ninuno, no? Yung mga katutubo na noong panahon pag ginagamit na nila, wala pa tayong mga Western medicine, nandiyan na yung kanilang kaalaman at ito ay tinuturo nila sa mga generations after para ito yung gamitin. So hindi lang sila gumagamit ng hilot or suob, gumagamit din sila ng mga halamang gamot para tulungan yung mga patients. So marami tayo kasi meron tayong acupuncture, yung may mga needles na ginagamit, no, for pain. Meron din tayong naturopathy. Marami tayo dyang naturopathic practitioners gumagamit ng mga herbs at ng mga natural food para tulungan yung body natin. Tapos, eto nga sila Jonathan, yung mga hilot. Meron din tayong chiropractic medicine practitioners, yung gumagawa ng spine alignment. Meron din tayong Tuina. Tuina is Chinese massage, therapeutic massage. At meron din tayong traditional Chinese medicine, osteopathy, Ayurveda, at marami pang iba na hindi pa natin nadidiskubre, pero ito ay pinapractice na ng mga ninuno natin. At sa ating country, hindi naman tayo first class na country, kundi hindi naman din tayo third world, pero developing country tayo. Limitado yung mga facilities natin, limitado yung accessibility natin sa healthcare services, lalo na dun sa mga GIDA areas. Mas maganda na itong traditional and alternative practice, ito ay maturo sa kanila dahil ito ay affordable, accessible, at available source of healthcare. Thank you po, Dr. Sir Jonathan, so may question po ako ulit, no? So, gaano na po ba katagal yung kaalaman yung mga ninuno po natin with regards to hilot? At saka, ano po ba ang origin po nun? Saan po ba nagsimula po yung suob, tuob po? So, the two questions po yan. So, una po muna is, gaano po nakatagal yung kaalaman ng mga ninuno with regards to hilot? Nag-exist kasi in history ng aming lahi, 12th century, yung Barter of Panay, yung within, sa mga 10 dato. So, practice na po dati dito yan. Plus, yung mga aborigines dito, maliban sa mga formal settlers sa Panay, yung mga ate, yung etas, mas nauna sila at yung practice na yan, mas magaling sila. Kasi yun talagang practice nila noon. Yun po. Matagal na siya. So, how about po yung origin po ng suob at saka yung tuob? Paano po ba na-discover yan po yan? Kasabay na rin ng practice niya noon pa. Kasi wala namang hospital nung unang panahon eh. Ganito lang naman ang paraan talaga eh. Hilot, suob,
suob mo na, hilot, saka nutrification. Inom ka ng halamang gamot. O dalawang klase. Pwede natin sabihin na supplement siya, kagaya ng mga gulay. Pero mayroon talagang herbal na gamot na hindi mo inumin pag wala kang sakit. Iniinumin mo lang siya pag may sakit ka. Yun po. Yung herbal naman ng mga supplement, at the same time, gamot din siya, kagaya ng mga gulay. Yan. Yung mga kinakain talaga. So, marami na rin sige po. Opo, sige po. Go ahead po, sir. Oo. Go ahead So, yung practice po na yan, sa bawat tribo, depende po sa mga tumutubong halaman sa bawat lugar po. Kaya mayroong mga gamot tayo na wala dito na makikita natin sa ibang lugar. Mayroon din dito na nakikita rin sa kanila. So, kaya marami tayong mga practitioners na gumagamit ng ganyan base sa kanila din na class. Pero marami talagang alam yung mga katutubo. Oo. Kaya doon ako po natuto sa mga katiyuhin ko, sa lolo ko, na ikwento na ito yung mga gamot na nakatulong. Pero yun nga, sabi ko rin sa mga marunong din, kasi ang sakit natin nagdami din. So kailangan i-upgrade din natin yung klase ng panggagamot na makasabay tayo dun sa mga bagong sakit na lumalabas ngayon. So yun. Actually, marunong na rin po kami mag-formulate ng yung synergistic na approach na medyo balance siya. Kasi may mga gamot po tayo minsan na pag ininom mo siya, nag-anemic ka. Kasi mapait. So, kailangan mo rin i-balance siya ng mataas yung iron, mataas yung ibang mga minerals para mabalance siya na wala siyang complication. So, yun po ang ginagawa namin ngayon sa pamamaraan namin ng pagtulong sa mga may mga sakit. Hilot muna para gumana yung system, yung circulation, saka siya i-notify. Ibig sabihin, kahit ano pong inom natin ng halamang gamot, o lagain natin yan, itapal man yan, o infuse man yan, ibabad yan, kung yung circulation po natin ay mahina, ihi lang natin agad yan, hindi yan papasok sa lahat ng system natin. So napakahalaga ang role ng hilot kasi lahat nahagod po natin, nagsisirculate talaga siya maayos. Ang bilis po ng reaksyon ng halamang gamot pag ininom natin kung nahilot po muna tayo o nasuob tayo. Kasi ang suob nagpapalambot din po yan eh. Bago mo sa hilutin, ang ganda niyan. Sa loob at sa labas. So ang ano natin, sa labas, suob o hilot. Sa loob naman, yung mga halamang gamot naman. Ang ipapainom. So perfect siya. Okay po. Maganda talaga. Sir, follow-up question po, no? Sir, kapag kasi may parang sabi daw is kapag ang isang manghihilot ay dumidighay habang gumagawa ng nanghihilot, magaling daw yun na klase ng manghihilot. Totoo po ba yan, sir? Depende po sa tao kasi ako never po ako nagdighay. Okay po. Pero Kasi may karamihan mga po ganyan nagadighay kasi ito po kasi ang iba kasi ang yung sabi na upgraded na kasi minsan kasi mga dighay alam mo naman natin yung tradisyon, minsan nagagamit sila ng orasyon. Kaya minsan pumapasok sa kanila yung ganon, kaya nagdidighay-dighay kasi yung spirit. Pero sa amin po kasi Kristiyano po tayo. Actually, tradisyon yun eh. Ito naman kasi tradisyon din yung gamot natin po bilang Kristiyano, panalangin po tayo. Ayun, pero may karamihan kasi nahihigop kasi nila yung yung sakit ng yung lamig o yung hangin ng hinahawakan nila. Kaya nagdidighay sila. Ibig sabihin, pag ikaw yung manghihilot, kailangan mo na yung katawan mo yung maging matibay. Yung ano ka ba, ready ka ba? Kasi kung ikaw mismo may sakit, pag hinilot mo yan, posible makontaminar ka rin. Mahigop mo rin sakit nila. Halimbawa, naghihilot, may sakit din yung naghihilot o hindi healthy, malamig ang kamay niyan. So, higupin din niya yung sakit sa kabila. Mas maganda pa naghilot ka kung ang kamay mo mainit kasi ikaw ang nagbibigay doon ng lakas sa hinihilot mo. Pero sa akin po, sa akin po, never ka po kasi ako nagdidighay. Pero naintindihan ko naman yung mga nagadighay kasi may something na Sir, meron po ba tayong mga available na libro sa market about yung... Sa ngayon po,
actually, kailangan po matapos po namin yung libro ng hilot. Alright. May mga hilot book po tayo, pero mas maganda po na makagawa tayo ng medyo scientific na konti. Sir, kailan po kaya yung yung estimated time na magiging available po siya para sa Ang totoo, mayroon po akong nasimulan, pero kailangan kong tapusin. Hindi kasi ako marunong magaling ako maggamot. Tapos hindi lang ako marunong magsulat. So, tingin niyo, sir, baka next year? Oh. By next year po kaya, sir, baka, available na po yun? Baka po. Baka po. Parang maging manual na siya. Meron tayong manual. Oo. Kasi posible yun din ang isa sa mga basihan ng standards natin kung makataon. Isa sa mga basihan. Sir, out of curiosity lang po, sir, no? Meron po ba tayong mga courses about sa mga hilot, mga ganyan? Sa ngayon, may mga kasamaan po akong team na inipon, isang naturopathy, isang academ, ako sa mga traditional healer, isang doktor, para gumawa po ng modules na ituturo. Magsa-start pa lang po kayo? Okay po. Opo, kasi bago pa lang po ito. For this school year po ba yan or next year pa po, sir? Baka kung wala lang sana yung COVID, sana marami na nasimulan. Diyan lang po ba sa lugar ninyo or pupunta kayo sa iba't ibang lugar? Diyan po sa Manila. Inipon po. Diyan po. Oo. Pagsama-samahin po ang kaalaman para mabuo po yung tinatawag na complementary. Pero iba talaga ang turo ng tradisyon. No? Ang libro po is para lang talaga sa traditional na way. Yung naman, yung complementary, siyempre may mga naturopaths na dyan, alternative practitioners na. Pero yung libro talaga, purely po siya traditional history siya. Yung pamamaraan talaga, puro talaga hilot lang. Yung sir, yung na-mention niyo po na course po at saka yung mga libro niyo na magiging available sometime soon. Ini-endorse po ba yun ng PITAC po, sir? Actually, bigyan pa namin ng copy yung PITAC for approval. Kasi kailangan alam din po ng PITAC kasi ang mahalaga doon yung standard na hindi rin tayo mapahiya. Kailangan sila rin kasi ang may na pwede ito, ang PITAC kasi ang isa sa mga regulatory natin pagdating sa traditional practice kasi nasa batas ng tama law bilang respeto po. And sir, last question po, no? Tanong ko lang po, so since na-mention po ninyo na meron po kayong binubuong grupo po para mag-create po ng courses po para sa hilot, meron na po ba kayong partner school kung saan po kayo magtuturo about yung kung ano yung expertise? Kasi yung gagawin po namin yan, siyempre accredit po namin sa PITAC yung organization. Tapos i-endorse po kami. Halimbawa, yung DOH mismo gusto magpa-training. So, pag na-train na sila, alam na nila, pwede nila kami endorse sa DILG. So, sa bawat barangay, pwede magturo. Kasi ang target po noon, sa every family po, sana mayroong marunong manggamot. In case na magkaroon ng emergency na problema, mayroon silang marunong doon na kahit first aid man lang o anong dapat gawin. Kasi halimbawa, malayo yung mga lugar, nagkaroon ng problema bigla, tapos walang alam yung isa sa mga pamilya. Mas maganda talaga may alam. Kasi hindi na agad remedyohan na lang muna bago kung di kaya, dali na sa ospital. Ibig sabihin, karamihan naman kasing sakit natin chronic So pag chronic, hindi ka naman agad mamamatay kasi chronic yan. Hindi naman, pag emergency, simple hospital po tayo. Pwede po siyang gamutin po ng natural. Hindi gamutin, kundi makatulong po ang natural na pamamaraan. So, kasi dandahan din siyang gagaling. True nutrition, gano'n. Gamot, herbal, gano'n. Ubo, gano'n. Kagaya ng ubo, halimbawa, meron po tayong pneumonia. Siyempre, ang hirap ng antibiotic. Masisira minsan yung complications. Lagyan mo lang ng yung katas ng luya. Yung katas ng luya sa arena. Ilagay mo doon. Tapos, siyempre mababasa na saka ipultis mo sa likod. Talian mo lang siya. Kinabukasan, ang gaan-gaan ng pakiramdam. Lusaw ang Ayun, pwede rin inumin. Marami pong paraan. Kung maganda po sana na maituro po ito. Kasi nahirap naman yung mga kapwa natin Pilipino. So mas maganda na maintindihan po nila yung tradisyonal nating pamaraan. Kasi example,
yung ibang bansa, dinala nila dito yung mga traditional nilang practice kaya tinawag silang alternative. At saka magaganda rin, yung mga Chinese medicine, homeopathy, Ayurveda, Ayurvedic medicine. Sa atin naman, itong traditional nating practice na meron din tayong traditional Filipino medicine, makatulong po talaga yon kung ma-regulate po ng tama. So yun, kaya pasalamat po kami kay Ma'am, kay DJ, dahil siya lang po ang kauna-unahang DJ na nabuo po itong hilot. Kasi dati matagal na po sana ito, kaso lang sa time ng noon, hindi lang siguro natutukan. Pero si Ma'am talaga, laking pasalamat talaga namin, pinagmamalaki namin yan. Kasi nasa puso niya talaga na supportan itong traditional natin na practice at saka yung traditional Filipino medicine natin. Yun po. Saludo Alright po. kami Balik dyan. po tayo. Apo. Balik po tayo kay Dr. Annabel, no? Doktora, meron pa po, napakadami po nating natutunan or na-discuss ngayon with ngayon sa ating discussion. So, meron pa po ba kayong gusto pa pong i-share, Doktora, na na-miss out natin earlier? Para mas madagdagan pa po yung alaman ng mga viewers? Meron actually tayong mga libro na ginawa na ng PITAC. So, ito ang patnubay sa paggamit ng halamang gamot. No? So, itong patnubay sa paggamit ng halamang gamot, ito ay resulta ng pananaliksik din ng PITAC. Like, for example, ampalaya. Meron dyan, ano ba yung scientific name ng ampalaya? Ano yung pangkaraniwang pangalan? Gamot, gamit na recommendation ng Department of Health. Paano ba siya gamitin? Siya ba ay pwede sa diabetes at gamit na kapaki-pakinabang? Ano ba yung paggagamitan niya? Pwede ba siya sa alta presyon, sa diabetes? And then, gamit sa traditional o katutubong panggamot, gamit bilang pagkain, dagdag na information, at yung mga resulta po ng aming mga researches. Ito po ay tinuturo namin sa mga local government unit at tinuturo din po namin sa mga barangay health centers. Para po, kung wala naman silang pera talaga pangbili ng mga gamot, pwede po silang magtanim ng mga halamang gamot sa kanilang backyard at tuturuan po sila kung paano pa mag-prepare para yun po ay magamit na nila. At meron din po tayong English versions. Ito po ang Encyclopedia of Common Medicinal Plants of the Philippines, Volume 1. Ito po ay nanalong Most Outstanding Book of the Year 2017. Awarded po ito by the National Academy of Science and Technology. Ito po ay ginagamit po ito na textbook ng pharmacists, mga doctors at mga nurses din po. May mga pictures po siya ng mga common nating halamang gamot. Meron po siyang mga pharmacology at yung mga iba-iba pong pananaliksik about po sa mga halamang gamot. So ito po, meron po tayong volume 1, then meron na rin po tayong volume 2, at ngayon po tayo po ay gumagawa na po ng ating volume 3. So ito po yung mga libro natin sa different po natin na ano. At meron din po tayong mga training courses sa PITAC for acupuncture. Nagtuturo po tayo ng acupuncture, basic and advanced. Tinuturuan po natin yung mga hospital kung paano po mag-up ng mga alternative wellness centers para po sila ay makapagtayo po ng mga traditional or alternative centers na kung saan po sila ay marunong magtuina, acupressure, hilo at acupuncture po. So, meron na rin po nagtuturo ngayon ng mga naturopaths kung paano po mag-prepare ng mga healing concoctions, mga herbal blend para po sa different na may sakit ng katawan. At kaya sabi rin po ni Jonathan, in the future, sila din po ay magkakaroon ng mga manuals para maturuan ng mga pangkaraniwang tao kung paano po gamitin yung hilot sa paggagamot ng mga iba't ibang uri ng mga sakit natin. Nakamute siya. Doktora, meron po ba kayong tie-up with Department of Agriculture and seed banks for free seedlings po?
Kasama po sa aming Board of Trustees yung Department of Agriculture, Department of Energy and Natural Resources. Yung sa mga seedlings po, mas maganda po na makipag-ugnayan yung mga different LGUs doon sa Department of Agriculture na regional para sila po magbigay ng mga seedlings. Ang amin pong tinuturo ay yung kaalaman at paano gagamitin yung mga halamang gamot. Pero pwede rin po kami mag-tie up sa kanila at the local government unit level. Doktor, nasabi niyo po, no, nabanggit po niyo na nagtuturo po kayo na kung paano po gumamit ng mga halamang gamot. Saan po ba makikita yung mga schedule po na kung kailan po kayo magtuturo at saka kung saang lugar po? Ang gawain, Angel, is sumusulat sa amin yung mga local government units. Then, sila po yung nakikipag-coordinate sa regional health centers ng Department of Health. At yun po ay pinapasa sa amin and then we schedule. So, noong before the COVID time, very, very frequent po. Almost every month, 2 or 3 times yung mga lectures natin all around the country. But because of the COVID-19, medyo Zoom na lang po tayo ngayon. So, Zoom, yung mga modules natin ay through Zoom na lang. Doktora, yung dalawang libro kanina pinakita po ninyo, no? Available po ba siya sa market at saka kung magkano po? Yes po. Etong volume 1 and 2 ay available at itong patnubay sa paggamit ng halamang gamot ay available lang po siya sa PITAC. Pero we are in the process din po of making e-books kasi mukhang yun ang uso na ngayon, no? So itong patnubay sa paggamit ng halamang gamot ay kung hindi ako nagkakamali ay 1,200. Pero ano naman ito, marami kayong matututuhan dito. Ito ay ginagamit na mga textbook ng mga eskwelahan natin. Medyo mas mahal-mahal siya, 1,800 at 2,000. So we are hoping to print yung smaller versions nito na maibibenta natin ng mas mura. Basta mabayaran lang yung kung yung ating printing, no, 500 or 600 pesos. At yun nga, ang pinapag-aralan namin ngayon ay kung paano ito ibibigay through yung sa ano natin na online, yung mga e-books natin. Oo. Doktora, sa ngayon, no, since hindi pa po siya available as e-book, saan po namin mabibili yung book? Saan po, meron ba tayo niyan sa mga local bookstores? Or nabibili ba siya sa mga e-commerce sites? Oo. So more sa PITAC. Dito sa PITAC building sa East Avenue Medical Center Compound, Matapang Street, just right across Gate 5 of SSS. At pwede rin po kung makikipag-ugnayan kayo sa amin sa www.pitac.gov.ph or sa aming email pitac@gmail.com. So, pwede tayong mag-ano. Doktora, since nasa Metro Manila pa yung opisina po natin, how about yung mga interesado pong bumili ng libro nyo na naka-locate, for example, sa nasa Visayas or Mindanao or even nasa ibang bansa? Pwede po kaya silang mag-avail ng libro ng from PITAC? Pwede rin. Actually, meron tayong mga herbal processing plants, no? Meron tayong isa sa Cagayan Valley, meron din tayo sa Cagayan Valley o Tugigaraw, meron din tayo sa Davao at meron din tayo sa Tacloban. So pwede rin makipag-ugnayan doon sa herbal processing plants natin. How about po, Doktora, yung mga nasa abroad po? Sino po yung lalapitan po nila? Pwede po kaya silang bumili ng libro from you po? Oo, pwede rin. Through our website. Oo. Ay, thank you po, Doktora. Kay Sir Jonathan po, sir, meron pa po ba tayo na miss out na gusto niyo pong i-share with our viewers with regards to Hilot or with Suob? Sir? Hello, sir? Nakamute. Sir Jonathan? Balikan na lang po natin later si Sir. Yes, Hello po. Yan. Sir Jonathan, yes po. Yes, opo. Opo. Oo. Siguro po kung sino po mga interesado po ng hilot o malaman nila kung ano po yung kalaliman ng hilot po, pwede po silang magpasyal po sa PITAC mismo building.
Meron po tayong clinic dyan sa ground floor. Pwede po sila mag-inquire doon at pwede rin po silang magtanong kung anong dapat gawin po sa pang-araw-araw na mga pangyayari sa buhay natin na may mga sakit tayo, kung ano man dyan. Pwede po tayo makatulong at makaturo. Ito pong last question ko po, no? Para po sa inyo pong dalawa po ito, Dr. and Sir Jonathan, no? Meron po ba tayong online training, available na online training para sa, with regards to hilot at saka yung sa, in terms of halamang gamot? Sa ngayon po, wala pa eh. Pinaplano pa lang pero po. may plano po. Alright po. Si Doktora po, meron po ba, may plano po ba ang pitak po, Doktora? Kasi mukhang ito na yung magiging new normal. So, yung Social Advocacy Division ng PITAC ay gagawa siya ng mga modules, no? Like itong, siguro itong patnubay sa paggamit ng halamang gamot, baka gagawa na lang namin dito ng online module kasi mahirap na para sa aming mga employees or aming mga tauhan na pumunta sa mga lugar-lugar because of the social distancing. So, gagawa namin to ng online modules at siguro yung iba ring I think yung naturopathic medicine, meron na rin silang online modules doon sa kanilang mga courses, no? At I think yung acupuncture din ay may mga lectures na rin sila online din. Napakadami po nating natutunan ngayon sa napaka-exciting discussion natin with in terms of SUOB and halamang gamot and of course yung COVID-19, on how to fight COVID-19 using natural resources. So we would like to thank you, Dr. Annabelle and Mr. Fernando, for being a resource speaker on H-Talk Asia, and we hope to guest you again po. Okay. And then by the way, this video is posted on Facebook pages and website of htalkasia.com, biggerbody.com, healthandfitnessjournal.com, and gethealthaccess.com. And we would like to also say thank you to Nego Central Group, AdMads, and to He Said, She Said PH for co-broadcasting our videos for more than 500,000 followers. So this is Angel G of H-Talk Asia. We hope to see you again next week for another interesting topic. Goodbye and keep safe, everyone. Thank you. Thank you for Thank you po, Doktora. Thank you po, sir. Thank you po, Doktora. Salamat. We are H-Talk Asia, your resource on health, motivation, and positivity. Follow us on Facebook or visit us at htalkasia.com.